Sa isang malayong baryo kung saan ang hangin ay amoy lupa at palay, nakatira ang isang binatang pangalan ay Anghel. Sa unang dinig ay akalaing pinagpala ang may ganoong pangalan. Tila isinilang upang magdala ng kabutihan, suwerte at liwanag sa paligid. Ngunit kay Anghel, kabaligtaran ng lahat ng iyon. Sa mura niyang edad, puno na ng hapdi ang kanyang buhay, hapding gawa ng sariling dugo at laman. Ang kanyang ama, ina at dalawang kapatid. Si Tatay Ruben at Nanay Luring ay hindi ganoong kasama sa ibang tao. Sa harapan ng kapitbahay, sila'y tila huwarang magulang, masipag, mapagkumbaba at palabati. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, nag-iiba ang mundo, nagiging impyerno para kay Anghel. Para sa kanila, si Anghel ay hindi anak. Siya ay utusan, alila, tagalinis, tagaigib, tagabuhat at higit sa lahat ay tagasalo ng lahat ng sisi at galit. Magkabilang dulo naman ang buhay ng tinatamasa nina Alfred at ni Berto. Parehong nakapag-aral, may bagong uniforme, may bagong sapatos at may sariling kwarto. Si Anghel, isang banig na halos butas-butas ang tanging higaan at iyong pinakalagay sa maliit na kubo ng kambing sa likuran ng bahay dahil mismong magulang niya ang nagtataboy sa kanya palabas ng kanilang sariling tahanan. Hindi ka nababagay dito. Doon ka sa kambingan matulog. Mabaho ka eh. Yan ang laging sigaw ng Nanay Loring niya. Hindi naman talaga mabaho si Anghel. Mabait siya, malinis sa katawan at masipag. Pero sa mata ng kanyang mga magulang, kahit anong gawin niya ay mali. Araw-araw ay gigising si Anghel bago pa sumikat ang araw. Habang natutulog pa ng mahimbingan lahat sa kanilang bahay, siya'y nag-iigib na ng tubig, nag-aayos ng kahoy na panggatong, nagluluto ng lugaw para sa pamilya at pagkatapos ay nagtutungo sa palayan ng kanilang pamilya upang simulan ng maghapong trabaho. Madalas ay may lagnat pa nga siya, nilalamig at nanginginig, pero wala siyang lakas ng loob na magsabi. Alam niyang walang papansin nang minsang sinabi niya kay Nanay Loring na masama ang kanyang pakiramdam. Sinagot lamang siya nito. Sino bang may pakialam? Kung mamamatay ka dyan, may pakinabang ka pa. Masakit, sobrang sakit pero tinanggap niya. Sa bukid din nagbubungkal siya ng lupang mag-isa. Binabayo ng araw ang kanyang likod. Kinagat ng lamok at putakte ang kanyang braso. At tanging boses niya maririnig habang nagbubungkal. Kabog ng puso, hingal at pagod. Kuminsan ay napapaupo siya. Nanginginig sa lahat pero tinitingala lamang niya sa langit at binubulong. Lord, hanggang kailan ba ito? Sana po may magbago naman. Madalas niyang pagmasdan ang bahay nila mula sa malayo. Nakikita niyang masarap ang almusal ng pamilya. Masaya ang magkapatid sa panonood ng telebisyon at tatawa-tawa si Tatay Ruben sa kwentuhan. Pero siya, lugaw na halos walang asin, pero hindi siya nagrereklamo. Nang araw na yun ay naglakad siya pauwi mula sa bukid. Sobrang bigat ng kanyang paa at damang-dama niya ang tumataas ng kanyang lagnat. Pero bago pa siya makapasok ng bakuran ay sinalubong siya ni Berto. Hoy Anghel, bakit ang bagal mong magtrabaho? Kami tuloy ay walang makaing merienda ngayon. Pasensya na po tay, masama po ang pakiramdam ko ngayon. Ang arte mo. Sabat naman ni Alfred na bagong labas ng bahay. Nakangiti habang may hawak na soft drink sa kamay. Kung ako sa iyo, lumayas ka na. Sagabal ka lang naman dito eh. Hindi sumagot si Anghel. Hinayaan niyang lumagpas ang bawat salita na parang patalim sa kanyang puso. Dumiretso siya sa kubo, humiga sa banig at pumikit. Habang nakahigay naririnig niya ang tawanan ng pamilya, dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Bakit sila ganun? Ano bang kasalanan ko? Nang gabing yun ay dumating si Tatay Ruben sa kubo. Hindi upang tingnan kung ayos lamang si Anghel kundi upang siya'y sermonan. Makinig ka bata, kung hindi ka kikilos bukas, ako mismong magpapalaya sa iyo. Ako ang nagpapakain sa iyo dito kaya dapat sinusuklian mo ng sipag.
Saad nito na hawak pa ang sinturon. Gusto sanang sumagot ni Angel. Gusto niyang ipaalala kay Tatay Ruben na siyang nagtatanim ng lahat ng kinakain nila. Pero tumahimik na lamang siya. Alam niyang kapag sumagot siya baka mas lalo siyang saktan nito. Kinabukasan ni nagising si Angel nang hindi pa sumisikat ang araw. Nanginginig sa ginaw, hinihingal at kumikirot ang katawan, pero pinilit pa rin niyang bumangon. Alam niyang walang magtatanggol sa kanya kung hindi siya magtatrabaho. Habang papunta sa bukid ay napadaan siya sa isang maliit na sapa. Dahil sa matinding pagkahapo, napaupo siya sa batuhan at napahawak sa noo. "Ang init ko naman, kaya ko pa ba to?" Bulong niya. Sa gitna ng katahimikan ay tumingala siya sa kalangitan. Madilim pa ngunit may mga bituin pa rin kumikislap. Pilit niyang ngumiti. "Sana may dahilan pa para mabuhay pa ako." At doon ay sa gitna ng pagod, gutom at lagnat, may dumaan na malamig na simoy ng hangin. Hindi niya alam at yun na pala ang unang hudyat ng pagbabagong iguguhit sa tadhana ng kanyang buhay. Isang pangyayaring magbabago sa kahabag-habag niyang buhay at nagsisimula pa lamang ang kanyang kwento. Pagkatapos ng mahabang buntong hininga, tumayo si Angel mula sa batuang inuupuan niya sa tabi ng sapa. Masakit pa rin ang ulo niya, mabigat pa rin ang katawan, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang trabaho. Wala siyang karapatang magpahinga. Iyon ang paniniwala ng kanyang pamilya, kaya kahit nanginginig ay naglakad siya patungo sa palayan. Habang naglalakad ay napansin niya na tila ba mas tumahimik ang paligid kaysa sa karaniwan. Wala ang karaniwang ingay ng mga ibon. Wala ring huni ng kuliglig, tila pinapakinggan ng kalikasan ng bawat yabag niya. Huminto siya sandali. "Parang may kakaiba ngayon ah." Mahina niyang bulong. Maya-maya'y biglang umihip ang malamig na hangin. Hindi malamig na parang ihip lamang na simoy ng hangin kundi malamig na tila dumadampi hanggang sa buto. Napahawak si Angel sa dibdib niya. Nang ibaba niyang kamay ay nakita niyang kumikislap ang paligid. Tila ba may maliit na alikabok na parang bituin na lumulutang sa hangin. "Teka, ano bang nangyayari?" Tanong niya sa sarili habang napapatras. Sa gitna ng sapay may unti-unting lumilitaw. Isang liwanag na hugis bilog. Unti-unting nagiging anyo ng isang napakagandang babae na may mahabang buhok na kumikintab na parang ginto at kasuotan na yari sa hamog ng umaga. Ang kanyang mga mata ay kulay berde na kumikislap na parang naglalaman ng lihim ng kagubatan. "Huwag kang matakot, Angel." "Sino po kayo?" "Ako si Diwata Liriena, tagapangalaga ng sapa, ng bukirin at ng lahat ng nilalang na marunong magmahal sa kalikasan." Napakurap-kurap si Angel. Hindi siya makapaniwala. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata. Baka guni-guni lamang dahil sa lagnat ngunit naroon pa rin ang diwata at mas malinaw pa kaysa dati. Bakit po kayo nagpapakita sa akin?" "Matagal na kitang pinagmamasdan, Angel. Alam kong hindi maganda ang trato nila sa iyo. Alam kong mag-isa ka sa lahat ng paghihirap mo. Ngunit kahit ganun ay mas pinili mong maging mabuti. Hindi ka nagrereklamo, hindi ka gumaganti." "Wala naman po ako magagawa, sila ang pamilya ko." "Ngunit hindi ibig sabihin na dahil dugo mo sila, tama ang ginagawa nila. May kabaitan sa puso mo, Angel. Kabaitan na hindi ko pwedeng baliwalain." Dinapik ni Liriena ang hangin at sa pagitan ng kanyang mga palad ay lumitaw ang isang maliit na puting mutya. Kasinlaki lamang ng dulo ng daliri ngunit kumikislap na parang bituin. Tila bumubuga ito ng liwanag na hindi nakakasilaw kundi nakakapagpaginhawa. Napamulagat si Angel. "Ano yun?" "Isang mutya ng pagpapala. Hindi ito basta-bastang mutya. Kapag ginamit mo ito sa kabutihan loob, pagpapalain ka nito ng swerte. Swerte sa lupa, swerte sa tubig, at maging sa kapalaran." "Kapalaran?"
Kung minsan ang tadhana ay dumadaan sa simpleng pagkakataon, halimbawa, sa sabong, pwede ka ritong maging swerte. Napakunutan noon ni Angel. Hindi siya nagsusugal pero madalas niyang marinig sa baryo ang tungkol sa sabong. Alam niyang matao roon, maingay at pinagkakaperahan ng ilan. Bakit po sabong? Dahil yun ang unang pagkakataong makikita mo ang tunay na bisa ng mutya. Ngunit tandaan mo ito, Angel. Ang mutya ay hindi isang laruan. Hindi ito para sa kasakiman. Hindi ito para sa kalayawan. Ito'y gantimpala sa isang pusong marunong magtiis, magmahal at umunawa. Lumapit ang Diwata at dahan-dahang inilagay ang mutya sa palad niya. Nang dumikit ito sa kanyang balat, naramdaman niyang tila may dumadaloy na malamig na liwanag mula sa kanyang kamay hanggang sa kanyang dibdib. Para bang unti-unting bumababa ang lagnat niya, gumaan ng katawan at mas lumalakas sa loob niya. Kung gagamitin mo ang mutya, isipin mo muna ang iyong layunin. Kung ang layunin mo'y mabuti, ikaw ay pagpapalain. Ngunit kung sakali mang dumating ang araw na gamitin mo ito sa kasamaan, kusa itong mawawala. Hindi po ako ganun. Hindi po ako gagamit nito para manakit ng kahit na sino. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ang akin napili. Diwata, binigyan niyo ako ng pag-asa. Nang gabing yun ay mas magaan ang pakiramdam ni Angel. Sa unang pagkakataon ay hindi siya natulog ng may luha. Balik siya sa kubo, inilagay ang mutya sa isang lumang maliit na kahon na dati ay pinaglalagyan ng lapis ng kanyang yumaong lolo at iningatan niya ito na tila ba kayamanang hindi niya dapat mabitawan. Nang dumating si Tatay Ruben na may dalang upak ng kahoy ay sumigaw na naman ito. Hindi na ganoon kabigat sa dibdib ni Angel. Kahit malamig ang kubo at manipis ang banig, may kakaibang init at pag-asa sa puso niya. Kahit papaano'y may isang nilalang na naniwala sa kabaitan niya at nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mabago ang kanyang kapalaran. Hindi pa niya alam kung paano gagamitin ang mutya, ngunit ramdam niya na sa sinapupunan ng puso niya may paparating na pagbabago at mararanasan niya ang unang pagpitik ng kapalaran mas mabilis pa kaysa sa inaakala niya. Makalipas ang ilang araw mula nang ibigay sa kanya ng Diwata ang mutya, unti-unting napansin ni Angel na may kakaibang pagbabago sa kanyang kapalaran. Hindi pa niya ito ginagamit sa anumang bagay, ngunit tila ba may kaunting magagaan na pangyayari sa araw-araw. Mga bagay na kahit maliit ay ramdam niyang hindi pangkaraniwan. Isang umaga habang nagwawalis siya ng bakuran, may dumaan na matandang lalaki. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt, may daladalang sako at mukhang nangangalakal. Huminto ito sa harapan ng bahay nila. "Iho, may bote ba kayo o lata dyan na tinatapon lang?" Tumingin si Angel sa loob ng bahay. Wala naman po pwedeng ibigay. Siguradong pagagalitan lamang siya ni Nanay Loring niya kung basta-basta siyang maglalabas ng gamit. "Pasensya na po, wala po eh." "Ayos lang, salamat pa rin sa pakikipag-usap. Karamihan sa mga tao hindi man lamang ako pinapansin eh." "Ayos lang po, sana po maging maganda ang araw ninyo." Napatingin sandali ang matanda sa kanya. Tila nagbago ang mukha nito at para bang nakakita ng kakaiba. "Mapalad kang bata ka," bulong na matanda bago naglakad palayo. Hindi na yung binigyan ng kahulugan ni Angel, pero habang nagwawalis siya may napansin siyang isang maliit na papel na dumikit sa ilalim ng paso. Kulay puti na may marka ng numero. Pinulot niya ito. Isang loto ticket. Madumi na ang gilid nito. Medyo nakaangat ang sulok pero nababasa pa ang numero. "Sayang, siguradong talo na to. Kung panalo yan, pinulot na sana ng may-ari." Pero dahil wala man lang siyang mapaglagyan, isinuksok niya ito sa kanyang bulsa. Kinagabihan habang nakahiga siya sa kubo'y narinig niyang maingay ang telebisyon sa loob ng bahay. Sabado, araw ng Lotto Draw. Wala siyang pakialam pero hindi niya mapigilang pakinggan dahil nakabukas ng malakas ang telebisyon. "At ito na po ang winning numbers para sa jackpot ngayong gabi." Malakas na boses ng announcer. Isang katahimikan ng dumaan.
Number 9, 17, 22, 31, 36, at 42. Natigilan si Angel, eksaktong pareho. Napaupo siya sa banig at sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilabas ang tiket mula sa bulsa at muling tinignan ng mga numero. Parehong pareho. Hindi siya humihinga, hindi siya kumikilos, hindi siya makapaniwala. Hindi, imposible to. Bulong niya sa sarili. Agad siyang lumabas ng kubo, kinuha ang maliit na ilaw na de baterya at muli niyang pinagmasdan ng tiket. Gusto niyang makita kung ilusyon lamang ba, kung mali lamang ang pagkakabasa niya, pero hindi. Panalo siya. At hindi lamang basta panalo, jackpot. Higit sa ilang daang milyon. Nanginginig ang kanyang kamay at hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Parang biglang bumilis ang ikot ng mundo. Biglang sumikip ang dibdib niya. Pero paano? Bulong niya habang unti-unti siyang umuupo sa lupa. Agad niyang naalala ang mutya, ang diwata at ang sinabi nitong kapalaran. Hindi niya ginamit ang mutya, pero baka iyon ang dahilan kung bakit napulot niya ang tiket na ito. Baka iyon ang unang pagpapalang ibinibigay sa kanya. Maya-maya pa'y narinig niya ang boses ni Nanay Loring mula sa loob ng bahay. Angel, ano bang ginagawa mo dyan? Pumasok ka dito at hugasan mo itong mga plato. Nagulat si Angel. Agad niyang isinuksok ang tiket sa loob ng kanyang lumang kahon kasama ng mutya at isinarado yon. Opo, andyan na po. Sagot niya at pilit na inaayos ang paghinga. Pumasok siya sa loob ng bahay. Dinatnan niya ang mga magulang at mga kapatid niyang nanonood ng telebisyon habang kumakain ng pritong manok. Pero siya, basang kanin at gulay na halos panisang nakahanda para sa kanya. Pero ngayong gabing yon, iba ang pakiramdam niya. Hindi na siya parang walang halaga. Mas mabigat na ngayon ang tingin niya sa sarili. Kahit inaabuso pa rin siya ng pamilya, ay alam niya sa kanyang loob, siya ang may hawak ng kapalaran nila. At wala silang ideya. Kinabukasan ay maaga siyang pumunta sa bayan. Naglakad siya ng halos 2 oras papunta sa pinakamalapit na Lotto outlet. Hindi pa umaabot ang biyahe ng tricycle sa lugar nila, kaya kailangan niyang lakarin ng sementadong kalsada. Nang dumating siya sa outlet ay nanginginig pa rin ang kamay niya habang iniaabot ang tiket na ito. Tinignan siya ng kahera, isang babaeng nasa mid-30s. Sandaling katahimikan. Maya-maya pinapakurap ang cashier. Ilang segundo pa'y nanlaki ang mga mata nito. Tumingin kay Angel, tumingin sa makina at tumingin muli kay Angel. Sir, teka lang, pwede po ba kayong munang maupo? Teka, bakit po? Kinakabahang tanong ni Angel. Sir, jackpot winner po kayo. Biglang gumuho ang mundo sa sobrang pagkabigla. Hindi makapagsalita si Angel. Naramdaman niya mabilis na pag-init ng kanyang muka, ang pamamanhid ng kamay at ang pag-ikot ng sikmura. Jackpot po? Halos hindi lumalabas ang boses niya. Opo, malaking halaga po ito. Kailangan niyo pong dumiretso sa main branch sa syudad para maiproses to. Hindi alam ni Angel kung paano makakalabas. Hindi niya namalayang nakalakad na pala siya papunta sa ilalim ng isang puno at napaupo roon. Ang tanging iniisip lamang niya. Ako ang nanalo. Ako si Angel, hindi sila. Ako. Sa unang pagkakataon niya sa buhay niya, may naganap na napakalaking bagay. Para sa kanya, at sa unang pagkakataon, may kapangyarihan na siya. Kapangyarihang hindi alam ng kanyang pamilya. Kinagabihan pag-uwi niya, dinatnan niya ang pamilya niyang kumakain ng ulam na pritong bangus. Siya'y buntot at ulo na lamang tulad ng dati. Bakit ba ang tagal mo? May ginawa lang po ako. Teka, bakit parang nakangiti ka na nakangiti? Nakita mo ba yung crush mo? Tanong naman ni Alfred. Baka nagnakaw ka na naman ah. Sabat naman ni Tatay Ruben. Napangiti lamang si Angel. Hindi po, may inayos lang ako. At habang kumakain siyang mag-isa sa isang sulok ng mesa ay bahagyang may liwanag sa mata ni Angel
na hindi pa nila nakikita kahit kailan. Isang liwanag ng taong may tinatagong hiwaga na hindi nila kayang abutin, at sa loob ng maliit na kahon sa kubo, magkatabi ang butyatan jackpot lotto ticket na magsisimulang magpabago ng lahat sa kanya. Hindi para lamang kay Angel kundi para sa buong pamilya. Lumipas ang mga linggo, ngunit nanatiling lihim ang pagtama nito sa loto. Sa kabila ng bigat ng perang hawak niya, pera na pwedeng magbago ng kanyang buhay, pinili niyang itago ito. Wala siyang balak ipaalam sa ninuman, lalo na sa kanyang pamilya. Hindi dahil sa kasakiman kundi dahil sa kapag nalaman nila magsisimula silang magpanggap o marte at gamitin lamang siya, mas pinili niyang maghintay ng tamang panahon. Samantala tuloy pa rin ang pangalipusta sa kanya. Araw-araw pa rin siyang sinusugatan ng salita, pinapagod at minamaliit. Pero ngayon ay may kakaibang lakas na siyang hindi maintindihan. Parang unti-unti siyang nagkakaroon ng tapang na hindi nila kayang baliin. Hanggang isang araw, isang pangyayaring hindi nila inaasahan ang yumanig sa buong pamilya. Isang hapon habang nagbubungkal si Angel ng lupa, narinig niya ang sigaw ni Alfred mula sa bahay. "Angel, bilisan mo! Si tatay!" Agad niyang binitiwan ng itak at tumakbo pa uwi. Pagdating niya sa sali, nakita niyang nakahandusay si Tatay Ruben sa sahig. Habol ang hininga, namumutlat, nanginginig ang kamay. Si Nanay Loring ay umiiyak habang hawak ang asawa. Si Berto naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. "Kuya, anong gagawin natin?" Tanong ni Berto. Hindi tumutugon si Angel. Lumapit siya kay Tatay Ruben at sinuri ang paghinga nito. Mabigat, mahina at may halong pag-ubo. Kitang-kita ang paghihirap. "Dali, kailangan natin siyang dalhin sa ospital." "Pero wala tayong pera, Angel. Wala tayong pamasahe. Wala tayong pambayad sa doktor." "Kailangan nating sumubok. Sundan niyo ako." Agad niyang tinawag ang kapitbahay nilang may tricycle at nakisuyo para sumakay. Sa away pumayag ito kahit kulang ang bayad. Sa ospital matapos ang 3 oras na pagsusuri, lumabas ang doktor. "Mabigat po ang lagay ng ama ninyo. May infeksyon siya sa baga. Kailangan ng agarang gamutan. Antibiotics at ilang araw na confinement." Nanlaki ang mga mata ng Nanay Loring nila. "Magkano pong aabutin?" "Abay, kung wala kayong PhilHealth, aabot ng kulang-kulang 45,000. Parang gumuho ang mundo ni Nanay Loring. Napaupo ito sa simento. "Hindi namin kayang bayaran yan." Nilingon niya si Angel na parang aso na sinisisi ang mundo. "Ikaw, kasalanan mo ito. Ikaw ang malas dito. Simula nang dumating ka, nagkasunod-sunod na ang malas sa buhay namin." Tinakpan ni Angel ang dibdib. Masakit pero hindi na ito bago. "Hindi ko po kasalanan, tunay." "Kasalanan mo, Angel. Kung hindi mo palaging ginagalaw ang gamit dito sa bahay, hindi kami mamalasin." Sigaw ni Alfred. "Oo nga kuya, kung hindi ka pinanganak, hindi kami magkakaganito eh." Sabay na sabi naman ni Berto. Hindi tumugon si Angel. Tumingin na lamang siya sa bintana ng ospital. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko man kasalanan, tutulungan ko pa rin kayo." Pero may tanong sa isip niya, hanggang kailan magiging ganito? Kinabukasan pinauwi sila ng ospital. Hindi dahil gumaling si Tatay Ruben kundi dahil sa wala silang pambayad. Ang tanging na ituro ng ospital ay ang pinakamurang generic na antibiotics pero kakapiranggot lamang din ang pera ng pamilya. "Wala na talaga. Kailangan nating magbenta." At nagsimula na nga magkalagas-lagas ang ari-arian nila. Isa-isa, mabilis at walang awa. Unang ibinenta ang mga kalabaw. Sumunod ang ibang mga hayop. Pagkatapos ang kalahating ektaryang palayan. Mayayabang pa silang magulang dati pero ngayon ay bumagsak na ang sitwasyon. Halos mangas dugo ang puso nila sa bawat lagda ng bentahan. Habang pinapanood ito ni Angel ay hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Pero kasabay nito ang isang kirot sa dibdib. Kirot na hindi man galing sa puot, galing sa pagkasawa. Isang araw, naupo si Nanay Loring sa labas ng bahay. Tila wala ng lakas. "Paano na tayo? Wala na tayong lupa. Wala na tayong kalabaw. Wala na tayong ipon. Wala na tayong lahat-lahat."
Dahil sa kanya. Buti pa, lumayas ka na. Ikaw ang malas sa bahay na ito. Hindi kumibo si Angel. Tumingin lamang siya sa inay. Hindi na siya umiyak tulad ng dati. Hindi na siya nadudurog ng salita. Parang naging bato na ang kanyang puso dahil masyado ng maraming sugat ang natatanggap nito. Tinapik siya ni Alfred sabay tulak. Tama si nanay. Ikaw lang ang dahilan kung bakit naghihirap kami ng ganito. Oo nga, kuya. Palayasin na yan. Lumayas ka na. Layas. Segunda naman ni Berto. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, tinitigan ni Angel ang pamilya niya nang hindi umiiyak, hindi natatakot at hindi nagmamakaawa. Hindi ko kasalanan kung bakit nawalan kayo ng lahat. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Kahit anong hirap, tinanggap ko. Sinungaling ka. Hindi ako sinungaling. At isang araw malalaman niyo rin ang totoo. Matapos nun, na-ospital muli si Tatay Ruben. Wala nang pambayad, wala nang pera at wala nang maibenta. At isang hapon habang si Angel ay nag-aayos ng mga gamit sa kubo, narinig niyang nag-uusap ang pamilya niya sa loob ng bahay. Wala na talaga. Pupunta tayo kina mama at papa, doon tayo titira. Pero paano si Angel? Bahala siya. Hindi natin siya isasama. Hindi siya apo ng nanay ko. Hindi siya anak ng pamilya ko. Tumahimik ang buong bahay at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Angel ng kakaibang lamig. Lamig na hindi nanggaling sa hangin kundi mismong sa katotohanan. Iiwan na siya ng pamilya niya, hindi dahil sa wala silang mapuntahan, kundi dahil sa hindi siya mahalaga. Sa gabing yon habang tulugan lahat ay nagising si Angel sa bigat ng katahimikan. Lumabas siya ng kubo, tumingin sa kalangitan at nakita niyang unti-unting nagiging malinaw ang buwan. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang pagkawala ng mga ari-arian ng pamilya, ang pagkakasakit ng tatay niyang minahal kahit hindi siya mahal, o ang pag-iwan sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na siya kailanman magiging alipin ng sinuman. At hindi niya alam sa pag-ikot ng kapalaran, darating ang araw na magsisisi ang pamilya niya ng higit pa kaysa sa lahat ng naranasan nila. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang magkasakit ng malubha ang kanyang ama, tuluyan nang bumagsak ang buhay ng pamilya ni Angel. Wala na silang lupa, wala na silang alagang hayop, at ang dati nilang bahay ay halos mag-iba na sa sobrang kapabayaan. Ang mga kamag-anak na dati ay humahanga sa kabaitan ng ina ni Angel ay nagsimulang umiwas. Walang gustong tumulong, walang gustong magbigay kahit kaunting suporta. Sa isip ng ama't ina ni Angel, may isang taong dapat sisihin, si Angel. Kung hindi ka malas sa buhay namin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Uwi ka ng ama sa gitna ng panghihina. Tama ang tatay mo. Simula nang ipanganak ka, puro kamalasan nang dumating sa pamilya natin. Tahimik lamang si Angel. Hinayaan niya ang mga salita nila na dumaan sa kanyang pandinig tulad ng hangin. Matagal nang nasugatan ang kanyang puso, pero natuto na siyang hindi ito ipaabot sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng pag-aalipusta, siya'y patuloy na gumagawa ng paraan upang sila'y makakain. Hindi siya bumibili ng gamot ng kanyang ama. Siyang naghahanap ng basurang pwede pang ipagbili, at siya rin ang nag-aalaga sa kanilang maliit na barong-barong. Hindi nila alam na bawat oras na lumilipas ay mas lalo pang lumalaki ang ipinapasok na kita ng mga maliliit na tahimik niyang negosyo. Mga gintong ideya na natutunan niya mula sa obserbasyon, diskarte at mga munting kapital na nakuha niya mula sa loto. Samantala dumating ang araw na tumawag ang mga magulang ng kanyang inay. Matagal na itong hindi nakikipag-ugnayan dahil nahihiya ang ina ni Angel na ikuwento ang tunay na lagay nila. Ngunit dahil wala na silang matatakbuhan, wala na silang mga ari-ari ang may bebenta at wala na silang makain, napilitan siyang humingi ng tulong. Sige, susunduin namin kayo. Sama mo sina Alfredo at Berto. Kami ang bahala sa inyo, sabi ng lolo't lola ni Angel. Ngunit nang tanungin ng lola, kasama ba si Angel? Bigla na lamang hindi makatingin ng inay. Hindi siya nakapagsabi ng totoo kahit na kanino. Hindi na yan kailangan, may sarili na yung pamumuhay.
Kaya na niya ang sarili niya at saka siya ang dahilan kung bakit kami naghihirap ngayon. Nang marinig yon ni Angel mula sa pinto ng kanilang kubo kung saan siya muling natutulog, hindi siya umiyak, hindi rin siya naggalit. Parang dati na lamang, parang normal lang na mapag-iwanan. Dumating ang malaking sasakyan ng kanyang lolo't lola. Nilagay ni Alfred at Berto ang malilinis nilang damit habang si Angel ay nananatiling nakaupo sa may gilid, nanonood lamang. Lumapit ang kanyang ama, mahina ngunit matalim ang mga mata. "Dito ka na, wala ka namang naitulong sa amin, palamunin ka lamang, malas." Tumango si Angel. "Kung yan ang gusto niyo tatay, naiintindihan ko po." Huling lumapit ang kanyang inay. "Angel, ito na ang huling beses na kailangan mong sumunod." Hindi na niya tinapos, tinalikuran na lamang siya at tinawag ang dalawang kapatid. At tulad ng isang eksenang matagal nang nangyayari sa kanyang buhay, iniwan na naman siya sa gitna ng kalsada. Walang dala at walang kahit na ano, walang kahit sino. Nang makaalis ang sasakyan ay umupo si Angel sa gilid ng daan. Nagpahinga lamang siya sandali sa kanya kinuha mula sa bulsa ang maliit na susi. Susi ng bagong bahay na binili niya sa bayan. Isang malaking lupa at isang hani ng negosyo na patuloy na kumikita. Tahimik siyang tumayo. Nilingon ng baryong dati niyang tinitirhan at naglakad papunta sa bayan. Habang naglalakad, ramdam niya ang bigat at gaan ng dibdib. Bigat dahil iniwan siya ng mga taong dapat nagmahal sa kanya. Gaan dahil sa alam niyang hindi na siya kailanman babalik pa sa buhay ng pagdurusa. Samantala sa bahay ng kanyang lolo't lola, mabilis nilang napansin na kulang ang pera ng ina ni Angel para makapagpagamot ang ama. Lumala ang sakit nito at dumating ang araw na kailangan nilang humingi ng tulong para sa ospital. Walang gustong magpahiram sa kanila. Halos ipagsigawan ng ina ni Angel ang paghihinagpis. "Bakit ganito? Bakit kami? Bakit parang may sumpa ang buhay namin?" Hanggang isang araw ay nabalitaan nila mula sa baryo. "Oy, alam nyo ba? Si Angel may sarili na palang lupa, may negosyo at may bagong bahay. Mayaman pala daw yun eh." "Ha? Paano?" "Ewan, sabi tumama raw sa loto dati yon. At ang laki ng kita ng mga negosyo niya sa bayan." Nang marinig ito ng ama at ina ni Angel, napatigil sila. Napatayo at napamulagat. Parang binagsakan sila ng 10 toneladang bato. "Si Angel, mayaman, may negosyo. Hindi yan totoo." Nanlalambot ang ama sa pagkagulat. Ngunit nang makita nila ang literato ng malaking lupang binili ni Angel at ang bagong bahay nito sa social media ng kapitan, natulala sila. Totoo nga." Bulong ng inay. Doon sumikip ang dibdib nila. Doon sumabay ang tunay na kirot ng konsensya. Doon nila naalala kung paano nilang minura, sinigawan at pinahirapan ng anak na pinaghihinalaan nilang malas. At doon nila naunawaan, si Angel ang nagligtas sa kanila noon. Si Angel ang nagpagamot ng kanilang ama. Si Angel ang bumubuhay sa kanila habang inaapi nila siya araw-araw. Nang araw ding yon, agad silang nagtungo sa bayan upang hanapin si Angel. Bitbit ang pag-asa, bitbit ang paghingi ng tawad, bitbit ang pagsisisi. Pagdating nila sa bagong bahay ni Angel, maganda, malaki, maaliwalas. Nasa harapan nito ang binata, maayos ang kasuotan, malinis at payapa. "Anak? Angel?" Halos maiyak ang inay. Patawad anak sa lahat ng nagawa namin." Napalukot din ang ama. "Hindi ka malas, kami ang nagkulang, kami ang nagkasala sa iyo, Angel." Tahimik si Angel, tumingin siya sa kanila. Paisa-isang nagbabalik sa kanyang isipan ang mga gabing giniginaw siya sa kubo, ang mga araw na sinisigawan siya habang nagbubungkal ng lupa, ang mga panahong iniiyak niya na lamang ang nararanasang sakit. Sa huli ay dahan-dahan siyang ngumingiti, ngunit hindi na itong ngiting may lambing, kundi ngiting may hangganan. "Patawad po, pero hindi ko kayang bumalik. Hindi ko kayang bumalik ang dati. Hindi ko kayang ibigay ulit ang sarili ko sa mga taong tinapon na ako."
Napatigil ang lahat. Umiyak ang ina, umiyak ang ama, umiyak maging sina Alfredo at Berto. Ngunit matigas ang puso ni Angel. Hindi dahil puno ito ng galit, kundi dahil natutunan niyang protektahan ang sarili. Hindi na po ako babalik sa inyo. Gagawa kayo ng bagong buhay. Gagawa rin ako ng akin. Pero hiwalay na. At sa wakas, yun ang araw na tunay nilang naunawaan kung sino ang malas at kung sino ang biyaya. At iyon ang araw na tuluyan silang nasanay sa bigat ng huling pagsisisi